Smuggle, 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 smuggle. Hunyo 15, araw ng linggo, taong 2025. And welcome sa episode numero 92 ng Rated X. Ako ang inyong lingkod, Ka-Anton. Isa lamang sa mga lead convener ng X sa Smuggling Movement, ang muling maghahatid ng mga pagbabalitang ukol sa illicit tobacco trade. Nag-iisa lamang po ang programa na inyo pong natutunghayan ngayon, mapa sa Facebook o mapa sa YouTube. At sa edisyong ito, dalawang major na balita ang aking ihahatid. Una, yan po sa Davao. Meron pong nangingikil. Kahit kumpleto ang papel, may tara. Mula 50 hanggang 100,000 kada container. At syempre, dyan din po sa Maynila, yung isa pong division dyan, hindi naman po Tara Center. Kasi may Tara Center, talagang may division na kailangan mong magtara Kahit kumpleto papeles mo. Pero ito, hindi naman siya Tara Center, pero yung hepe daw, nangingikil. At nakuha po muna natin ang huling kaganapan sa cigarette smuggling. Noong Hunyo 7, isang motorized bangka na ang pangalan ay Charette, MV Charette, ay nasukol ng ating Philippine Navy nang sila'y silipin sa FLIR. Infrared camera, nakita bandang alas 9, mga lalaki nagdidiskarga na tila mga sigarilyo. Ito ang ulat, galing po sa PTV4. Mubalor sa kapin 20 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sa mga otoridad gikan sa nidunggo nga motorized bangka sa baybayong sakop sa Dumoy, Davao City. Paspasab nga ni sibat ang mga sakay niini nga mga crew. Si Tony Humamil sa report. Pakyas ang mga tripulante ni ining MB Sharifa nga madiskarga kini mga kinarton nga smuggled cigarettes sa baybayon sa Dumoy, Turil, Davao City ni atong June 7 ning tuiga. Kini humanaktuhan sa mga personahe sa Naval Forces Eastern Mindanao ang ilang illegal nga aktibidad sa lugar. Samtang nagapatrolya kining BRP Hermonihilda Yurong sa may bahin sa Dumoy sa Turil, Davao City, nasiplatan or naatulan nila kining mga personahe o mga tripulante sa MB Sharifa nga nagadiskarga sa gituuhang mga illegal o smuggled nga mga sigarilyo pasado alas 9 sa gabi ni atong June 7 ning tuiga. Gamit kining FLIR camera sa BRP Hermihildo Yurong, nasiplatan sa mga personahe kining pipila ka mga tripulante nga daw dunay ginadiskarga sa lugar. Busa, dali-dali nila kining giadtuan. Apan nakamatikod matod pa ang maong mga tripulante rason nga nanagan kini. Na may nagbababang mga tao sa shoreline ng mga boxes na hininala namin na mga sigarilyo, kaya nilapitan namin. Sumala pa kapin 800 ka master cases sa sigarilyo ang nakumpiska gikan sa MB Sharifa nga dunay nakabutang nga BAS BARM. Mubalor hangtod 20 million pesos ang kantidad sa mong mga sigarilyo. Adlong Domingo, June 8 ning tuiga, gideskarga kining nakumpiska nga kinarton nga sigarilyo gikan sa mong bangka aron i-turn over sa Bureau of Customs Davao. Apan una kini gi-turn over sa BOC Davao, gipasusi una sa K9 Dog sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA ang mga smuggled cigarettes aron masigurong walay nakaipit dinhi nga laing kontrabando. Ginasusi pasab sa otoridad kung asa gikan kining fuel nga sakay sa MB Sharifa. Karong tuiga lamang ana sa tulo ka naglahing insidente sa pagpalusot sa smuggled cigarettes ang nakumpiska sa Naval Forces Eastern Mindanao. Niadtong Pebrero ning tuiga kapin 43 million pesos nga market value sa nakumpiskang smuggled cigarettes ang nakumpiska sa Balut Island, Davao Occidental. Samtang ganaasab sa kapin 11 million pesos ang kantidad sa nakumpiskang smuggled nga sigarilyo sa Tibungco, Davao City. Ug ikatulo kining nakumpiska sa Turil, Davao City. Ito lamang taon na 2025 ay medyo marami na din talaga. Panawagan sa otoridad nga dahil i-report kanila kung dunay mamatikdan nga mamaligya og mga smuggled cigarettes sa ilang lugar. Ang may papayo ko po doon sa mga nagtitinda
wag niyo pong tangkilikin ang ganitong mga paninda dahil ito po ay alam nating illegal at makakaapekto sa ekonomiya ng ating bayan. Para ayon sa nagirapangita ang mga tripulante sa bangka kung asa nakuha ang mga smuggled cigarettes sa Turil. Jess Tony Humamil para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ayan ha. Pwede na sanang kasuhan yung 6 na tripulante. Labag sa batas. At ipataw sa kanila ang nakasaad sa RA 12022. Pero ano nangyari? Kumaripas daw ng takbo eh. Nung lapitan ho ng Philippine Navy, alis na yung mga tripulante, nakatakbo na eh. O paano mahuhuli? Ayun, 20 million, sayang. Ganyan din po ang mga nangyayari dyan sa mga nababalitang walang nahuhuli. O nare-recover laang yung mga smuggled goods. Pero yung mga accomplice, nako po, mission accomplished. Ayan po ang mga siste. Napapansin ko rin po, madalang na yung mga report sa Facebook eh. Hindi na ho sila nagsasabing may nasabat sa checkpoint. Dahil kulang po sa intelligence work ang ating mga pulis. Kung noon ay panay-panay ang kanilang mga apprehension, yung mga pagsabat, dahil po dun sa Comelec checkpoint. Ngayon, wala nang checkpoint, nag-relax na, wala na ring huli. Ngayon, ang problemang yan, hayaan ko na kay Senator Gatchalian at sa kanyang committee ng Ways and Means Committee kung bakit nila tinanggihan ng 11360, House Bill 11360. Siguro, makalipas ang 5 taon, itong mga doktor ay may sagot na. Kung lalong lumala o lalong lalala ang problema sa Yossi smuggling. Ewan ko kung anong isasagot nila. At nakuha na po natin yung isang sumbong na nakarating sa NCUP. Ito po ay may kinalaman sa isang dibisyon sa Bureau of Customs Manila. Ang dibisyon pong partikular ay ang Accounts Management Office. Sila po yung mahawak ng annual renewal ng accreditation ng mga importers. Ayon po sa sumbong. Ito naman ay hindi pa po natin na-verify. Ayon po sa sumbong, meron daw po dyan sa AMO na nangungutong. Magkano ang kotong? Magkano ang tara? Hinihingi kapag magpaparenew ang isang importer. Nasa 500 hanggang 1 million pesos. 500, hindi 500 peso, 500,000 hanggang 1 million peso. Ano ba siste? Kahit kumpleto daw yung papel, kahit yan ay merely renewal, hahanapan ng butas, hahanapan ng problema. Renewal nga eh. May requirement pa eka eh. Kaya papuntahin mo rito yung importer, sabi. Hindi pa pwedeng representante na lang ng importer. Hindi, mismo yung may-ari. Yun daw ang demand nung nangungutong na yan. Sila mismo ang gumagawa ng problema, pero sila rin ang mag-aayos. At hindi nila aayusin kung hindi ka magbibigay mula 500,000 pesos hanggang 1 million. Ngayon, yung isang importer po ng vape, nagsumbong sa akin, Anton, paano yan? Itong ganito nangyari. Hindi naman namin naasahan na magtatara kami dun sa division na yan dahil hindi naman tarahan yun eh. So, ibig sabihin, SOP na, no? Practice na meron division dyan na whether yung papeles mo ay malinis o hindi, tara ka. Gaya dun sa Davao na nangyayari ngayon. Meron talagang obligado ang mga nagpapalabas na magtara 50 hanggang 100,000. So dito naman, balik tayo sa Maynila. Ito, accreditation lang ito. Yung mga previously accredited na sila for the past 5 years. Pero nang magbago ang management ng division na yan, meron daw po talagang gustong kumita. Kaya ang problema, hindi mailabas yung mga vape products kahit may lisensya, may atrig, meron ng clearance, na inspeksyon na. Kasi
Ang problema ngayon, hindi ka accredited, hindi pa na-aprobahan yung annual accreditation mo. Yun ang problema ngayon. Kaya yung iba, ano ba to? Ano ba itong custom? Sumusunod kami sa lahat ng reglamento, sa documentation. Eto na gusto ninyo, ayan, kumpleto kami, may selyo, and everything. Pero madadagdagan pa yung mga mangungutong. Buti sana kung konti lang eh. Binibiro mo kalahating milyon, kalahati hanggang 1 milyon ang tara. Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan. Pero meron po dyan. Kung kayo po ay nakakaranas ng ganyan, kung kayo importer ng mga vape products, at pinapatawag kayo sa custom, pinapaharap kayo, lalo na kapag nakita kang mukhang mayaman na Chinese, maganda kutis, hindi naaarawan. Naku po! Sigurado, 1 million. Smuggle.